For today's video, pag-usapan natin ang 4 pillars of education. Those are learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Ano po? But first, ano bang ibig sabihin, sir, ng education? Kasi 4 pillars of education. Simple lang. Education comes from a Latin word educere or educere, which means bring out. So, ang education pala, galing yan sa Latin, educere, which means bring out. O daw, may pinapalabas ka. Pero siguro, ang tanong nyo, sir, ano yung pinapalabas namin? O bakit ka ba nagtuturo? Simple lang. Our end goal is mapalabas ang full potential ng mga bata. Ano? By the way, may pinagkaiba po ang teaching sa education. Ano? Kasi kapag nag-teaching, nagtuturo ka, 3 bagay tinuturo mo. Knowledge, skills, and attitude. Pero mas malalim ang education kaysa sa teaching. Bakit? Pag sinabing education, may pinapalabas. Ano yung pinapalabas? Full potential ng bata. Kaya nga po, ang word na education is the word that encompasses all the words in education. Ano? When you add it all together, pag pinagsama mo ang curriculum, assessment, lesson plan, teaching learning process, when you add it all together, you got education. At sino ang bida sa eskwelahan? Ang bata. So lahat ng ginagawa natin para sa bata, anong end goal? Mapalabas ang bring out the full potential ng mga bata. At may 4 na haligi para mapalabas mo ang full potential. Ano yun? Learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Okay, first, pag-usapan muna natin ang learning to know. O, ang tanong dyan sa board exam, what pillar focuses on the acquisition of knowledge? Ang sagot ay learning to know. Pag tinanong din anong domain, ang sagot ay cognitive domain. Bakit? Cognitive domain is knowledge. Tinanong pa to sa board exam. Which of the following pillar is the most fundamental? Alin dyan ang pinaka-basic? Alin dyan ang pinaka-essential? Ang sagot ay learning to know. Sir, bakit learning to know ang pinaka-essential, pinaka-importante? Simple lang. Di mo magagawa ang masusunod na mga pillars kung wala kang knowledge. For example, di ba ang sunod dyan, learning to do. O, makakagawa ka ba kung walang knowledge? Hindi. So, pinaka-prerequisite dyan sa lahat ay learning to know. So, sa context ng education, para mapalabas mo ang full potential ng bata, dapat may talino muna ang bata. Guess ba yung teachers? Next one, pag-usapan natin ang learning to do. Bakit? Kasi hindi pwedeng purong knowledge lang alam mo. Dapat yung alam mo, i-apply mo sa tong buhay. Kasi kapag yung knowledge in-apply mo, that becomes skills. Anong keyword? Skills. Anong pillar ang skills? Learning to do. Guess ba yung teachers? Pag tinanong, anong pillar? Sagot, 2 na. Anong 2? Cognitive and psychomotor. Bakit anong 2 keyword mo sa learning to do? Knowledge and skills. Cognitive and psychomotor. Tandaan mo ha, sa learning to know, cognitive lang. Sa learning to do, cognitive and psychomotor. Guess ba yung teachers? Next na pag-uusapan natin ay learning to be. Anong ibig sabihin ng learning to be? Learning to be a human. A question, human ka ba? Tao ka ba? Yes or no? Yes. Pero question, paano masabing tao ka? Simple lang. Masabing human, tao ka kapag buo ka, kumpleto. A question, anong kukumpleto sa'yo? Ang sagot, 3 domains of education. Ano yung 3 domain? Cognitive, affective, and psychomotor. Bakit? Patunayan ko sa inyo. Di ba may philosophy humanism? Tama? Anong ibig sabihin ng humanism? Ang keyword mo dyan, HH. Anong ibig sabihin ng HH? Humanism means holistic. Ibig sabihin, ang gusto ng humanism, dapat kompleto ang bata. Anong 3 domains ang kukumpleto sa'yo? Cognitive, affective, and psychomotor. Question, hindi ka ba nagtataka kung bakit sa lesson plan, 3 domains lang nandyan? Cognitive, affective, and psychomotor. Simple lang. Kasi 3 bagay lang, 3 domain lang kailangan mo para makumpleto mo ang bata. Kaya kapag ang bata, tinuruan mo ng knowledge, ng skills, at ng attitude, lalabas sa klase mo na buong-buang bata. Gets ba yung teachers? So, ganito ha. Sa learning to know, cognitive lang. Sa learning to do, cognitive and psychomotor. 2 na. Pero pag sinabing learning to be means learning to be human. Learning to be complete. Paano ka magiging kumpleto? May isa pang domain sa education. 3 na. Cognitive, affective, and psychomotor. Magiging tao ka kapag meron ka ng affective. Kasi sa lahat, ikaw lang ang pwede magbigay ng love, ng care, ng effort, ng ang stewardship. Pansin mo, yung first 3 pillars of education ay nakapokus muna sa sarili mo. Tama? Yung learning to know, learning to do, at learning to be, nakapokus muna yung sarili mo. Tama? Buuin mo muna ang sarili mo, kompletuhin mo muna ang sarili mo ng ng knowledge, ng skills, ng attitude. Bakit? Mas mahirap kasi ang susunod na pillar. Number 4 pillar, learning to live together. O, ang mga keyword mo dyan, teamwork, unity, cooperation, collaboration. O, susunod kasing pillar, diyan ka natutulong sa iba. Paano ka makakapagturo ng knowledge sa iba kung wala ka namang knowledge? Paano ka makakapagturo ng skills kung hindi naman sapat ang skills mo? At paano ka makakapagturo ng kagandahang asal kung wala ka namang attitude? Tama? So sa first 3 pillars, buuin mo muna ang sarili mo. Kapag kumpleto ka na,
pwede ka ng tulong sa iba, learning to live together. Guess ba yun? Sa question sa board exam, lahat ng mga tanong na mag-isa ka lang, ang sagot is either learning to know, learning to do, at learning to be. Pero kapag may kasama ka ng ibang tao, regardless of the situation, palaging sagot, learning to live together. For example, board exam question to. Ano ang pillar na nag-emphasize ng collaborative project making? Ang sagot dun ay, learning to live together. Bakit? Yung word kasi may collaborative. Pag sinabing collaboration baga, di ba, magkakaiba kayo but you are working together to accomplish the same task. Tama? So marami na kayo learning to live together. Yes, may word na project making, that's learning to do. Pero may word na collaboration at basta may kasama ka ng ibang tao, regardless of the situation, learning to live together. Guess ba yung teachers? When you add the first 4 pillars of education, pag pinagsama-sama mo ang learning to know, learning to do, learning to be, plus learning to live together, it will result to the 5th pillar of education, which is learning to transform oneself in the society. Ano? Ganito yan na. Ang pinakaiba ng 4th pillar sa 5th pillar, pag sinabing learning to live together, ang tinutulungan mong magbago ay ang ibang tao. Pero sa 5th pillar, ang tinutulungan mong magbago ay ang buong komunidad, ang buong bansa, at buong mundo. Learning to transform oneself in the society. Pero ganito ha, hindi lang itatanong na ano yung 5th pillar na sinasabing learning to transform oneself in the society. Ang itatanong sa board exam ay, kung gusto mong baguhin ang buong mundo, anong platform ang tutulong sa'yo? Ang sagot ay Sustainable Development Goals or SDG. Kapag tinanong, ilan ang SDG? Ang sagot, 17. Ano po? Pag tinanong, ano yung goal number 1? Sagot, no poverty. Tinanong din, anong goal number 2? Zero hunger. Tinanong din sa board exam, anong goal number dapat si teacher mag-focus? Sagot, goal number 4. Anong ibig sabihin ng 4? Quality education. Tinanong din sa board exam, anong taon nagsimula ang SDG? 2015. At anong taon niya magtatapos? 2030. Ito, tinanong pa to sa board exam. Alin daw dyan ang totoo sa SDG, sa Sustainable Development Goals? Ang sagot sa board exam ay, these are the to-do list for the sake of the entire humanity. Ito daw, ang mga 17 goals daw ay mga listahan for the sake of the entire humanity. Kaya nga, Sustainable Development Goals, o kapag may goal ka sa buhay, may mga listahan ka na gagawin para mangyari ang goals mo. So, ibig sabihin, ang mga SDG ay 17 goals, mga listahan na gagawin mo for the sake of the entire humanity. Gets ba yung teachers? Ngayon, ito na ang essence ng 4 pillars of education. Gusto natin mapalabas ang full potential ng bata. Paano natin mapalabas ang full potential na? Una, buuin muna natin ang bata. Tama? Bigyan natin ng knowledge, ng skills, at ng attitude. Tama? Learning to know, learning to do, learning to be. Pero pag buo na siya, ang gusto natin, hindi lang para sa sarili niya. Dapat makatulong din siya sa ibang tao. Learning to live together. Kasi ano naman ang saysay, kung magaling ka, kung di mo naman ginagamit para makatulong sa iba. Tama? Tapos ang 5th pillar of education, gusto natin palabas ang full potential ng bata kasi kapag tayo buo, tayo magaling. Kapag ibang tao, in-empower din natin, kaya nating baguhin ang buong mundo, Sustainable Development Goals. Guess when, teachers? Okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Kasi gabi naman na, ano? So, medyo na-late lang tayo ng upload kasi may ginawa lang ako maghapon. Ano po? Yan, sana natuto ka. And kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman ng video. And then, yan, palagi yung sinasabi, kung gusto mong matuto ng mga ganitong topic, sa let topics, sundan mo si Sir Nestor. At paki-comment naman ulit kung hanggang saan ka, para alam natin kung hanggang saan ang na-reach ng video na ito. Yun lang muna. Thank you very much, everyone. And, bye-bye!